Mga ka-Health Real Talk, ang pinakalibre at pinaka-epektibong gamot, yun daw yakap. Mga ka-Health Real Talk, akalain nyo ba na ang yakap at cuddle ay hindi lang simpleng PDA o sweet moment, kundi isang medical grade therapy na libre? Oo, legit to. May science na sumusuporta, hindi lang chismis. Ano ang nangyayari sa katawan pag may yakapan? Oxytocin explosion. Boom! Kapag niyayakap ka, bumubuhos ang tinatawag na love hormone. Ito yung dahilan kung bakit biglang gumagaan ang dibdib at parang natunaw yung bigat ng problema mo. Stress eject button. Kasabay nito, bumabagsak ang cortisol level, kaya yung galit mo kanina sa katrabaho mong hindi nag-file ng report, biglang nawawala. Heart-friendly. Ang puso mo bumabagal ang tibok, parang naka-Netflix ang chill mode, mas steady, mas kalmado, mas malayo sa risk ng atake. Immune booster. Kapag relax ang katawan, mas malakas ang depensa laban sa sakit. Parang naglalagay ka ng antivirus software, pero yakap lang pala ang update. Painkiller effect. May studies na nagsasabing nakakabawas din ng sakit. Kaya minsan, imbes na aray ang maririnig, nagiging aw, ang sarap ng yakap. Mga benepisyo na hindi mabibili, anti-depression or anti-depression. Parang may instant mood elevator na walang caffeine. Anti-anxiety, lumuluwag ang paghinga, bumibigat at gumagaan ang tulog. Connection builder, nagkakaroon ng tiwala, bonding at feeling na I belong. Sleep enhancer, kaya pala ang sarap matulog pag may kayakap. Hindi dahil malamig ang aircon, kundi dahil kalmado ang utak. Health Real Talk warning labels. Consent is the key. Ang yakap na walang permiso, hindi therapy kundi harassment. Tandaan, hindi lahat ng katawan ay bukas sa cuddle session. Quality over quantity. Yung tunay na yakap, ramdam mo. Yung plastic hug, parang handshake lang na minadali, walang effect. Alternatives, kung walang kayakap, pwedeng aso, pusa o unan. Pero take note, may hangganan din ang bisa, lalo na kung ang aso mo ay ayaw magpahawak. Risk of clinginess. Warning din kasi baka ma-addict ka sa hug therapy. Pero okay lang, wala pang na-diagnose na yakap overdose. Ang moral lesson, hindi lahat ng solusyon sa buhay mahal at komplikado. Minsan nasa simpleng yakap lang ang sagot. Kung may friend ka na stressed, depressed o anxious, huwag mo nang paulit-ulit tanungin ng okay ka lang ba? Yakapin mo na lang ng mahigpit. Baka yun ang pinakamabisang gamot na maibibigay mo. At wala pa itong reseta. Ako po si Arlene para sa Health Real Talk. Have a nice day, everyone.